Hey YouTube! So, this is our final vlog in OOP. So, malungkot siya as a group leader dahil ito na yung final vlog dahil nag-enjoy na rin ako mag-vlog. Pero, ganun talaga. And for our final vlog is hindi siya formal dahil hindi kami nag-meet kasi may mga nangyari din. Lalo sa ibang ka-groupmates ko, merong mga emergencies and pinuntahan. And kaya yun, sa pilitan kaming nag-video sarili and through Gmeet ulit. And ipapaliwanag ko muna yung mga ginawa. So, kami nila Hana, Analea, and Patrick is gumawa nung reflection and lesson learned. And si Anthony naman is, ang ginawa niya naman is yung whole code, final code, basta final code, yun yung final code. And yun, so may papaliwanag din ako mamaya pag nag-start na tong video. And ang uunahin natin is yung mga yung reflection and final code. And yun, tara. So ako na yung mauuna. So para sa akin is napakalaking tulong netong vlogging when it comes dahil dito talaga makikita kung paano kami mag-construct, team work as a team and parang brainstorming and decision making and paano mo maiintindihan yung kagrupo mo. So, as a leader, ang natutunan ko sa bawat week na nagbibideo kami is first things first, intindihin mo yung kagrupo mo. Kung ano yung nararamdaman nila, kung ano yung nangyayari sa kanila, and kung ano pa man yun. Siyempre, hindi mo lagi silang nakikita o nakakasama. Kaya, hindi natin sure kung ano nangyayari sa kanila. Aaminin ko, para sa akin minsan, na-stress ako, lalo malapit na yung deadline and kulang-kulang kami or hindi makakapunta. Pero, hindi pala dapat ganun. As a group leader, marunong ka dapat umintindi, makisama, and especially, wag mo silang papagalitan agad kung hindi mo alam talaga yung nangyayari. And na-build yung ganun namin nung nag-i-start kami nung first week. So, nung una, akala ko hindi kami compatible as a group. Pero, mali ako nung inakala kasi nakita ko agad na meron talaga kaming connection sa isa't isa, lalo nung namimili kami ng topic, lalo nung nagdesisyon na kami kung ano yon. Dahil yung iba sa amin may alam sa topic and yung iba naman, yung sila naman is walang alam sa alam naming topic. So, ayun, pinapaliwanag namin is yung pros and cons and mga possibles na mangyayari if ito yung kukunin namin and yun yung kukunin namin. So, ayun, na-build din yung decision making namin dahil doon and yung work as a team namin dahil doon talaga kami sa umpisa pa lang nagsimula na pagpili is kailangan pinag-isipan, hindi minadali, and dapat naiintindihan. So, ayun. Susunod is yung decision making siguro dahil nung last time kasi merong nangyari and ayun, mali yung pagkakaano namin dahil sa sobrang dami ng ideas nagkakabanggaan and hindi kami makadesisyon kung okay na ba yun o kung approve na ba yun o disapprove. Kaya yun, na-enhance yun lalo nung nakita namin na parang wala kaming nagagawang output kung wala kaming decision making na pagkakasunduan. And yun, natuto kami na mas maganda na merong decision making kasama ang work as a team dahil kung nagdesisyon ka and hindi nila gusto, walang mangyayari and kung ikaw lang yung may gusto. Kaya mas maganda pa rin na as a leader, tinatanong ko yung ka-groupmates ko kung meron ba silang dislike o like dun sa may naisip kong concept or magiging sagot namin. And as a leader, para sa akin is, hindi ko sinasali yung sarili ko as leader. Ako lang yung tumatayong leader pero hindi ko tinitingnan yung sarili ko na mas mataas sa kanila dahil kanya-kanya sa amin is may magaling sa kanya-kanilang field. Kaya hindi ko tinataas yung sarili ko dahil gusto ko makita lang din nila ako as a group mates para
hindi sila mag-approve agad sa akin kung may gusto ako, and ayun, gusto ko yung pantay-pantay lang kami, and yun, lahat ng ideas is naririnig ko, and ipapaliwanag ko kung paano namin gagawin or ganto ganyan, and kung may gusto silang baguhin or palitan, is mas madali para sa amin na tapusin. And para sa akin, ayoko yung may exception ako, dahil parang doon pa lang nararamdaman ko na lamang ako. Gusto ko pantay-pantay kami. Kaya as a leader, tinitignan ko yung bawat kunwari is hindi pumunta and ganto ganyan. Ayokong nagagalit agad or may nasasabi, dahil gusto ko intindihin muna yung tao, and what if ako yung nandun sa lagay niya, and yun. Sa week 1, natutunan ko ang kahalagan ng pagpaplano bago magsimula ang coding, kasi sa pamamagitan ng pagpaplano kasama yung mga grupo, doon nagsisimula yung parang pagkakaisa, para hindi iba-iba yung konsepto na nasa isip. And sa pamamagitan din ng pagbabahagi ng iba't ibang ideas, nagkaisa rin kami sa pagpili ng aming project na gawin or title, at sa na akma po sa aming kakayahan na gawin or feeling namin madali para sa amin. And naging maayos yung parang pag-uusap ng bawat isa, kasi nag-agree kami lahat sa title na pipiliin namin or gagawin naming project or FCO for OOP. Yun lang po. Sa paggawa ng final course output namin sa object-oriented programming ay malaking tulong sa aming pagkatuto as a group, kasi natutunan din namin yung pagiging teamwork, and na-try din namin mag-test, mag-ayos ng isang system gamit ang OOP. Kahit may mga naging problems kami sa paggawa ng project, ay nalampasan namin yan dahil sa aming pagtutulungan as a group and sa tiyaga na rin. Mas nadagdagan pa yung sa pagdating sa OOP and sa darating pa na mga programming projects na gagawin namin. Yun lang. Tutunan ko ang impormasyon ng planning, designing, coding at testing para makabuo ng isang functional system. May mga naging problems din kami during development, pero dahil sa teamwork ng group namin, nakahanap kami ng solusyon at natapos namin ng successfully yung project namin. Dahil sa experience na to, mas lumalim yung kaalaman namin sa object-oriented programming at mas na-improve yung mga skills namin skills ko sa programming. Welcome to our project presentation. At ito po ang aming title, Vehicle Rental System Management using C++ Programming Language. Ito po ang aming final system. Meron tayong main bench class na tinatawag na vehicle. Dito nakalagay lahat ng karaniwang impormasyon: vehicle ID, name, brand, type, plate number, contact number, rent date, return date, and rental rate. Ginamit po natin dito ang inheritance. Ang two-wheeler at four-wheeler ay nagmana o kumuha ng lahat ng katangian mula sa base class na vehicle para mas maayos at hindi pa ulit-ulit ang code. Meron din po tayong polymorphism. Kapag ipinakita ang detalye, kusa nitong inaayos at ipapakita depende kung anong klase ang sasakyan. Automatic na malalaman kung ito ay
two-wheeled o four-wheel. Ngayon, titignan naman natin kung anong kakayahan ng ating system. Una, ang add vehicle. Dito mo ilalagay ang lahat ng impormasyon na hinihingi mula sa base class. Pangalawa, view all vehicle. Dito nililista ng maayos ang lahat ng iyong nilagay na details. Pangatlo, search vehicle. Ilalagay mo lang ang iyong vehicle ID at agad nitong ipapakita sa iyo kung ano yung inahanap mong detail na nilagay. Pang-apat, edit. Kahit kailan ay pwede mong baguhin ang anumang detalye. Pangalan, plate number, presyo, at iba pa. Pang-lima, delete record. Kung may gusto kang i-delete na record, pwede mo itong gamitin. Kung may hindi ka na kailangan na details, pwede mo itong i-delete. At huli, exit. Para pagtapos ka na maglagay ng mga detalye, pwede mong pindutin ng exit para matapos na ang execution.